ICC, may plano pala. Nabuking ang matinding plano ng ICC, mga katunay, no? Meron pala silang plano, kaya kahit walang jurisdiction sa bansa natin o sa ibang bansa, talagang pinapakailaman nila at talagang hinuhuli nila. Ano kaya ito? Ito yung pag-uusapan natin, mga katunay. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, mga katunay. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang balitang hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. Ayun, syempre bago Noong natin 2017 simulan, ay bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Attorney Mike Operario. Pagpatuloy natin. From the ICC ang Burundi at noong 2019 ang Pilipinas naman ang umalis. Pagkatapos nitong 2026, sunod-sunod ang mga bansa na nagpaalam sa ICC. Kasama dyan ang Hungary, ang Venezuela, ang Chad, ang Burkina Faso, Mali at Niger. Isang malaking bahagi o dahilan ng withdrawal na ito ay ang recent pronouncements at posisyon that the United States has taken. Yung posisyon ng Amerika na binabatikos na nila itong existence na ito ng ICC. At yung mga African nations naman, gaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, at saka yung Burundi, ang sinasabing nila dito ay nagiging obvious na ang sinesentruhan ng paglilitis ng ICC ay yun lamang doon sa karamihan ay nasa African continent. Siyam sa 13 nililitis dito sa ICC ay mga bansa na nasa Africa. Pwede naman sinasabi din naman ng ilan na itong mga bansa naman ito ay karamihan. Ito yung may mga pinamumunuan o pinatatakbo ng mga military junta. Well, whatever it may be, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ICC ay diretsong bumabangga sa posisyon ng Amerika. Pero bakit nangyari ito? Malaking bahagi po nito ay ang nangyari kay Rodrigo Duterte. Sapagkat dito nabuksan ang kaisipan ng leader ng mga bansa, lalo ng Amerika, na hindi mga miyembro ng ICC. Na ang ICC ngayon ay handa nang magpakulong ng mga pinuno, ng mga leader ng mga bansa na kahit hindi kaanib ng ICC o kailanman hindi pumirma sa ICC. And this is a ridiculous situation dahil noon ko pa po sinasabi ito na itong ICC has arrogated themselves to be the court of the world even though the world did not sign up for it. Hindi po pumirma ang lahat ng mga bansa dito sa ICC. Kumbaga parang ang gusto nilang mangyari, no? Parang sapilitan yung gagawin nila. Para talagang makilala sila, no? Parang nagpapakilala sila, parang nagsisiga-sigaan sila. Na yung tipong kami ang pinakamalakas, yun ang gusto nilang patunayan sa lahat. Kasi kung tutuusin, napakamali ang ginagawa ng ICC dahil unang-una, kung wala kang jurisdiction sa lugar na yun, wala kang karapatan ni kahit tumapak, ni kahit dulo ng kuko mo, hindi mo pwedeng itapak o mag-desisyon ka doon o kumuha ng kahit sinong tao doon. Diba? Dito sa Pilipinas, wala naman tayong ganun. Ewan ko nga ba, pilit pa rin nila na pinipilit na etong kaso daw ni PRRD, talagang matagal ng kaso, noong 2016 pa. Diba? Si Trillanes ang nagsampa. Sa totoo lang, kahit si Trillanes ang nagsampa niyan, bilang presidente, may magagawa ka niyan eh. Diba? Si PRRD nga diba? Ulitin natin, gustong i-impeach si Leni Robredo nung panahon na siya ay vice president. Pero anong ginawa ni PRRD? Hindi niya pina-impeach si Leni Robredo. Hindi niya ginamitan ng powers. Kahit alam naman natin na may power si PRRD para mag-utos ng ganon. O sabihin din ni PRRD, bahala na kayo dyan. Desisyon nyo yan. Kayo may gusto. Para kasi yung nangyari kasi kay PRRD, ngayon, dito kay BBM, parang ganon na nangyari. O sige, bahala kayo kung gusto nyo kasuhan yan. O kung gusto nyo pakulong, bahala kayo. Parang ganito yan eh. Total, galit naman sa gobyerno ko yan, di kasuhan nyo. Paano kaya kung ganito? Paano kung si PRRD at si BBM ay magkasundo? Halimbawa, magkaibigan sila. Halimbawa, yung gustong mangyari ngayon ng gobyerno ay sinakyan ng mga Duterte. Gano'n sinakyan ng mga Duterte yung gustong mangyari ng gobyerno ngayon. Kung sakasakali ba si PRRD ay madadala sa dahig? Madadala ba siya sa ICC? Tingin ko, hindi.
Kitang-kita naman natin ngayon, no? Yung mga senador na bumaliktad. O gaya ni Joel Villanueva. Pinagmamayabang ni Boying na hinug na yung kaso ni Joel Villanueva. Isi-serve na lang. Pero anong nangyari nung bumaliktad si Villanueva? O di ba wala? Back to zero na naman? Yung hinog na hilaw na naman? Matter of fact, when it was first ratified, only 60 countries ratified it. Dagdagan lang na ito ng unti-unti. Yung Pilipinas, isa sa mga huling sumali dito sa ICC. Actually, hindi nga tayo sasali noon dyan. Parang sinusundan kasi natin yung lead ng Amerika. Pero I think we were forced to join in because si Senator Miriam was being touted to be one of the possible candidates for the ICC. However, it never happened. Nonetheless, ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Ito ang sinasabi nila. And this, sinasabi natin kanina, gusto nilang makilala na sila yung pinakamalakas. Kami ang korte dito, kumbaga sa buong mundo. Walang pwedeng humarang sa amin kahit sino, kahit may korte kayo sa bansa nyo, kahit meron kayong gobyerno sa bansa nyo, kami ang magdedesisyon. Kung nireklamo ka sa bansa mo, sa amin isampa, kukunin ka namin dyan. Parang, swerte naman ng mga kriminal ngayon, kung tutuusin. Swerte din ng mga, ng mga legit na kurakot. O pwedeng galawin ng ICC yan. Pero yung kay PRRD talaga, wala. Wrong move kayo dun. Case ni Rodrigo Duterte sets a dangerous precedent para sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Because pag wala ka na pala sa kapangyarihan, yung kalaban mo, pwede sila makipagsabwatan sa ICC at kung totoo yung sinabi ng mga marino, yung former Marines na nagkaroon ng pag-deliver ng pera sa mga prosecution, ay po pwede naman palang suhulan ang proseso dito sa ICC at masisigurado na ikaw ay makukulong. Paano na yung mga operatives ng Amerika na nag-operate sa Afghanistan, sa Venezuela, sa Iran, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa? Is it possible then that they be charged with crimes against humanity and then pag sila ay nasa ibang bansa ay huhulihin sila? This is dangerous insofar as America is concerned because they project themselves and they are a global superpower. Imagine mo gagawin mo ito sa Amerika. And now America is fighting back. It is fighting. Sa tingin ba natin kaya nila yung Amerika? Ang dami na naman nagtangka sa Amerika, hindi rin naman nagwagi. Hindi naman natin sa tinataas ang Amerika, pero 'di ba? Real talk na lang eh. 'Di ba? 'Yun ang nakikita natin. At saka ako nakikita ko yung pagkakadala kay PRRD diyan sa ICC sa The Hague. Tingin ko parang ginagamit 'to si PRRD. Ginagamit lang siya. Kasi syempre kapag meron kang hawak na controversial na tao, alam naman natin si PRRD sikat 'yan. Nung presidente yan, kahit saan yan, nakikilala yan sa buong mundo, nire-respeto si PRRD. Doon ka nakakita ng ganung presidente na sa buong mundo, kahit saan siya magpunta, nire-respeto siya at nababalita sa mga magazine sa ibang bansa. 'Di ba? So, yung ginawa nilang yan kay PRRD para mas maipakita nila sa lahat ng tao at sa mga bansa na pwede silang katakutan, ganyan ang ginawa nila. Hawak-hawak nila si PRRD, yung tipong pwede nilang ipagmalaki na kahit wala kaming jurisdiction sa bansa nila sa Pilipinas, nandito yan si Duterte. Hawak namin, nililitis namin dito. Parang ganun yan. Parang ginagawa din siyang panakot sa totoo lang. 'Di ba? Yun ay sabantaha lang din naman natin. Pero yun ang umiikot sa ating imahinasyon. The ICC, not with guns, hindi naman nila pwedeng sakupin ng ICC. But they're fighting ICC doon sa aspeto o lugar kung saan masasaktan ang ICC sa pera. Because ICC is being funded by member states. At kung uunti ang mga
bansa na sumusuporta dito sa ICC ay mawawalan sila ng pera para patakbuhin ito. One of the highest contributor ng ICC ay ang Japan, which contributes about 15% of the total budget allocation na meron ang ICC sa kasalukuyan. It so happens that the president of ICC ngayon ay isang Hapon. So the Japanese president of ICC is siyempre depending pinagtatanggol yung ICC. Ang tanong dyan, can Japan resist America long enough para pigilan itong pag-withdraw nila eventually sa ICC o bawasan yung kanilang pera? Bukod po dito sa pera at yung kontrobersiya kay Rodrigo Duterte, isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal, unang-una na suspindi yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this namin pwedeng ikaso sa kanya, ganun pa, no? controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. So hindi na lang sila ngayon pinag-uusapan itong kanilang katwiran tungkol sa pagpapaaresto ng mga pinuno ng mga bansang hindi kaanig ng ICC. Ngayon, pati yung propriety, yung pagiging tama ng mga taong namumuno dito sa ICC at nagpo-prosecute na sila mismo ay may mga cases of sexual misconduct that is now being brought into full light. So the ICC at the moment is in a rocky situation, maalog-alog yung kanilang bangka, and it is a period of uncertainty. So how will this affect yung kaso ni Rodrigo Duterte? Well, it is possible na because of all these controversies and the pressure being exerted by other countries, that they can send Rodrigo Duterte home para lang maipakita sa buong mundo that we are not what you claim to be. Na hindi kami kagaya ng sinasabi ninyo na ipoprosecute namin ang lahat ng mga tao, kahit na mga hindi pumirma na bansa, wala nang batas-batas sa amin, basta ipoprosecute namin itong mga ito. Ayun, pwede nilang linisin yung sarili nila, pwede silang maghugas kamay. No? Kaya, pagbintangan niya ICC para ano? Pagbintangan pa natin para ano, no? Para palayain nila si Tatay Digong. Joke. Baka mamaya seryosohin nila, no? Pero kung gano'n, no? Kung gano'n pala mangyayari, pwede rin pala yun sinasabi ni Attorney Operario, di ba? Na kung sakasakaling gusto nilang pabanguhin ang pangalan nila at baliin nila kung ano man ang iniisip sa kanila ng tao, pwede din nilang gamitin si PRRD, no? Palayain, pauwiin, para isipin ng mga tao na hindi kami ganun kasama sa iniisip ninyo. 'Di ba? Kumbaga dito kasi dinala nila si PRRD sa bansa nila, sa ICC, dinala sa ICC para sa akin, parang iniisip ko na para gamitin, no? Gamitin para panakot sa mga ibang bansa na ayaw magpasakop sa ICC. 'Di ba? Pero kung tutusin, kung gagawin nila yon na pauwiin nila si PRRD dito sa Pilipinas, ibig sabihin nun, natatakot sila. Natatakot sila na mawala ng ganyan, ng pondo, na mawala ng pera na mag-ano sa kanila. Kasi talagang kapag nawala naman talaga yung mga taong pumopondo sa kanila, talagang babagsak sila, talagang magsasara yan. Kapag nagsara yan, mas malaking problema sa kanila yan. Di ba? So, syempre, parang ang nangyari dito, parang hostage, di ba? Palit ulo tayo. Ganda rin ang pangyayari, no? Palit ulo tayo. Kasi kung tutusin, si PRRD talaga is kilalang tao. Ulitin ko, sa ibang bansa talagang nire-respeto, sikat si PRRD. So kung papakawalan naman siya ng ICC, dito naman tayo sa punto na na papakawalan naman siya. Kung papakawalan siya ng ICC, maaaring yun ang magpabango naman sa pangalan ng ICC at magpatunay na hindi sila ganong klaseng tao dahil kapag gumawa sila ng hakbang, sikat si PRRD. Pwede nilang gawa ng hakbang na ganun. O kaya, anong plano mga katunay? Parang ganyan. Joke lang, ha? Pwede rin nilang gawing example si Rodrigo Duterte at sabihin na, look, we're gonna send him home. We're not gonna prosecute him. Kahit ay uwi nila si PRRD, hindi pa rin nila makukumbinsi yung mga Because we're gonna say, wala naman talagang kaso of crime against humanity in this particular case. So it will become a precedent para ma-appease ang Amerika na hindi nila ito gagawin sa Amerika, sa pinuno ng Amerika at mga sundalo ng Amerika. And that is a possibility. Hindi ko sinasabing yan nga po ay mangyayari, but that is a possibility na ngayon is on the table.
So, the chances of Rodrigo Duterte being brought home has just increased by a notch. Tumaas ito ng konti because of international pressure. And we hope that this pressure continues para mailabas na nga yung katotohanan tungkol sa kung ano itong ICC na ito. This is a globalist agenda-propelled organization na ang pagnanais ay sila ang kumontrol sa buong mundo na parang isang superpower na government. Pero tayong lahat, tayong mga iskombro, tayong mga Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam natin lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at si Attorney Mike Operario. Ayan ha, kayo makakatunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.